Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aming Bible verse ngayon ay makikita sa mga awit, Kabanata 86, talata 1 hanggang 5. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Diyos sa kanyang magandang balita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanata 86 sa talata 6 hanggang 8. Ito po ang nakasaan. Pakinggan mo, Yahuwa, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako'y iyong dinggin. Dumaring ako kapag mayroon ng bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 86, verses 9 to 12. Ang lahat ng bansa na inyong ginawa ay lalapit at sasamba sa inyo, Panginoon. Pupurihin nila ang inyong pangalan sapagkat makapangyarihan kayo, at ang mga gawa niyo ay kahanga-hanga. Kayo ang nag-iisang Diyos. Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo, Panginoon kong Diyos. Buong puso ko kayong pasasalamatan, pupurihin ko ang inyong pangalan magpakailanman. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 86, verses 13 to 14. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas, na ang adikain ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo nga po ay nasa Psalms chapter 86 verse 15 to 17. Sabi po dito, ngunit ikaw, Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig at katapatan. Lingapin mo ako at kahabagan, ibigay mo sa inyong lingkod ang iyong lakas at ligtas mo ang anak ng iyong alipin. Bigyan mo ako ng tanda ng iyong kabutihan upang makita ito ng mga napupuot sa akin at mapahiya, sapagkat ikaw, Panginoon, ang tumulong at umaliw sa akin. So dito po ay makikita natin dito sa ating binasa na talagang ang Diyos po ay puno ng awa at pag-ibig. So ipinapakita po dito sa verse 15, no, na yung tunay na katangian ng Diyos ay talagang ang Diyos po natin ay maunawain, hindi po madaling magalit at sagana po sa pag-ibig at katapatan. So ibig sabihin, kahit nagkakamali tayo, ang Diyos ay hindi agad naghahatol, siya hindi pa rin magpatawad. So talagang ang Panginoon ay lagi pong nagpapatawad, handa po siya at magbigay ng biyaya do sa mga lumalapit sa Kanya. So, ibig sabihin, ipinapakita lang po dito sa binasa natin na talagang ang Diyos, no, talagang maawain, no, talagang sagana sa pag-ibig at katapatan. At yung tunay na lakas po ay talaga nanggagaling sa Diyos. So, dito makikita po natin dito sa verse 16, humingi po si David, no, ng lakas at pagliligtas mula sa Diyos. So dito may panahon na yung tao po talaga ay mahina, andun po yung pagod, andun po yung problema. Ngunit kapag tayo po ay nanalangin, ang Diyos po yung nagbibigay ng lakas.
no, na hindi kayang ibigay ng mundo. So dito sa 17, ipinakita rin po dito na yung Diyos ay talagang ang kabutihan niya, no, ay talagang sagana, no. Hinihingi ni David yung tanda ng kabutihan ng Diyos. Hindi, kumbaga ito ay hinihingi ni David upang makita po ng iba, no, na ang Diyos yung tumutulong sa kanya. So ibig sabihin, nais ni David na ipakita ng Diyos yung tumutulong sa kanya, yung nag-aangat sa kanya. So ibig sabihin, kapag yung Diyos yung kumikilos sa ating buhay, nakikita ng iba yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, talagang yung kaaway ay mag-aalinlangan, o kaya talagang kung sumulong man sila po'y mapapahiya, sapagkat yung Diyos ay nagiging tagapagligtas at ating pong tagapag-aliw. Kaya napakaganda po yung chapter, no, at yung verses na binasa po natin, at talagang magbibigay ito sa atin ng lakas at patnubay sa araw-araw natin buhay. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.